Magandang araw mga kababayan at nandito naman po tayo at kailangan na naman po natin mag-upload ng educational video, no, para hindi na po natin napapabayaan itong ating YouTube channel. This time ang ating pong naisip na i-upload is a video lecture para makatulong dun sa mga magte-take ng civil service examination. By the way, ito pong aking channel ay free lamang po, ano? Basta't fair use lamang po ang paggagamitan. Free, wala po kayong pagbabayaran, ano? You can access this for free. You can share kung kanino man gusto, no? So, ipapakita po natin yung mga dealing with algebraic equations kasi meron din ito sa civil service, ano? Siguro mga 5 to 10 questions, kung hindi man, ano, hindi bababa ng 5, makikita mo to dun sa mathematics. So, tingnan po natin kung paano po natin ma-shortcut, ano. Pero, yung first part, di-discuss ko din po sa inyo yung foundation and theory, yung principles behind niyang operation. And then on the latter part, ipapakita ko po sa inyo yung techniques na on how to do the shortcut in dealing with algebraic equations. So, wag na po natin patagalin. Next slide, please. Alright, tayo po yung magpapatuloy, mga ginigiliw kong tagapakinig, mga minamahal kong kababayan, kaibigan. Simulan po natin sa axiom of addition and subtraction. Alam naman po natin na may apat po tayong axiom, ano? Addition, subtraction, multiplication, and division. So, in dealing with algebraic equations, ito po yung pinaka-foundations at kailangan po nating malaman, ano? Sinasabi po dito, if two quantities are equal, adding or subtracting the same quantity to both sides maintains the equality. Okay. So, sa ibang aklat, iba po yung pagkakasabi ng axioms. Ano? Meron po tayong kasabihan na if you add equals to an equal quantity, the result will be equal. May ganun din, ano? So, meron din naman pong axiom na if you add or subtract the same quantity, the same value to both sides of the equation, it will not change the value of the equation. So, meaning to say, if A is equal to B, then A plus C is equal to B plus C. So, wherein A and B are equal. Okay, A and B are equal. Then, if you will add a constant C, then A plus C is equal to B plus C. So, let us try to illustrate that. Ano? Halimbawa po, allow me to use my glasses. Halimbawa po, meron po tayo ritong X is equal to Y. If you add 4 on the left side, and then you add 4 on the other side, hindi po nabago yung, that doesn't change the equation, the value of the original equation. For as long as kung ano po yung ginawa mo dito sa kanan, yun po yung gagawin mo sa kaliwa, it doesn't change the value of the equation. Let us try. X is equal to Y is equal to X plus 4 is equal to Y plus 4. So it doesn't change the value of the equation. So these two equations are equal. Now, the same way, if we're going to subtract, for example, the equation is X is equal to 2Y, for example. This is the original equation. Whatever you do on the left, you have to do on the right. Then, for example, you are subtracting. If you subtract 1 on the left, you must subtract the same quantity 1 on the right. X minus 1 is equal to
2y minus 1. Alright? So these two are the same thing. So that is the action of addition or subtraction. Adding the same quantity on both sides of the equation doesn't change the value of the equation. So this is somewhat confusing at nakakalimutan din po natin minsan, ano? Mamaya po sa bandang dulo ng ating presentation, magkakaroon po tayo ng mga shortcut na tinatawag. Okay. So sa ngayon po, halimbawa po meron kayong x over 2 is equal to y over 3. Yan yung equation natin. Burahin po natin, gandahan natin ha. So yan, x over 2 is equal to y over 3. If you want to use the axiom of addition, for example, mag-a-add ka ng fraction din. So x over 2 plus 1/2, which is constant, is equal to y over 3 plus 1/2 din sana. But, let me reiterate, so these two are equals. But let me reiterate na kapag ka ang ginawa mo ay x over 2 plus 1/2 and then y over 3 plus 1/4, then they are no longer the same. For as long as you add the same values to both sides of the equation, then you never change the original value of the equation. So, if two quantities are equal, adding or subtracting the same quantity to both sides of the equation maintains the equality. Okay? If you add equals to equal quantities, the result are equals. Okay. Alright. Dadako naman po tayo sa axiom of multiplication. The same way, kung meron tayong division and subtraction, we have axiom of multiplication. The fundamental axiom of multiplication in algebra states that if two quantities are equal, multiplying them by the same quantity preserves the equality. In other words, sabi po dito, if A is equal to B, then A times C is equal to B times C. So, paano po ba natin i-illustrate yan, ano? For example, meron po tayong the same x is equal to y. Now, excuse me, nalaglag naman po itong aking yan. So, if x is equal to y, then if we're using the axiom of multiplication, we can say that if we multiply the other side of the equation by 3, we must multiply the right side or the other side of the equation. Multiplying both sides of the equation by 3 doesn't change the value of the original equation. We will have 3x is equal to 3y. So, ganyan po kasimple, no? Tandaan po lagi natin sa axioms, sa linear equations, algebraic equations, you are not changing the value of the original equation if whatever you do on the left, you do on the right, hindi mo binabago. Kailangan parehong-pareho po yung ginawa mo sa magkabila. Pero kapag sa kabila minultiply mo sa 3, and then sa kabila minultiply mo sa 2, hindi pareho ang ginawa mo sa magkabila, then you are changing the value of the original equation. So, let's try again.
for example, we have the second example, we have 2x is equal to 3y. So if you're going to multiply both sides by 2, we have 4x is equal to 6y. So this one, 2x is equal to 3y, this is the original equation, is the same as 4x is equal to 6y. Wala kang binago, minultiply mo lang siya by the same. Ano po ang principle behind? So, halimbawa, minultiply mo siya sa 2, hindi ba 2 is equal to 2? Ganyan. So, kapag ka po 2 is equal to 2, ang wala kang binago sa equation. Alright. Mamaya po malalaman nyo yan sa shortcut kung paano naman natin gagawin. Another thing, magbigay pa tayo ng isang example. Halimbawa, fractions po tayo. No? Halimbawa, meron tayong 3 halves of x. Ang sabi is equal to 5y. Yan yung original equation na naka-form. So, if we multiply both sides of the equation by, let us say, 6. So, if we multiply this by 6, and we multiply the other side by 6, we will have 18x over 2 is equal to 30y. Isn't it? So, ibig sabihin, pwede po nating sabihin na simplify ito, 9x is equal to 30y. Sa maniwala po kayo sa hindi, ito po, 9x is equal to 30y is equal to the original equation. 3 halves x is equal to 5y. So, yan po yung axiom of multiplication. So, be it radicals, be it algebraic equations, pahirapin po natin ng kaunti. Halimbawa po, meron kang 2x plus 3y minus 1 sa one side of the equation. Ito naman po ay dun sa mga series algebraic equations naman po. Meron kang x plus 5y minus 3. Yan po yung equation natin, original equation. Now, bakit po natin gagawa ng axiom? Ito pong mga axiom ina-apply natin to eliminate. Yan, pag gusto mo mag-eliminate ng ibang variables or meron kang finding x or finding y, it will be very helpful to use the axiom of addition, subtraction, multiplication, and division. So, i-apply po natin yung axiom. If this is equals, two quantities are equals, then multiplying both sides of the equation by the same quantity doesn't change the original value of the equation. We will have, if we multiply this by 6, we will have this 12x plus 18y minus 6, diba? So, it will be 6x plus 30y minus 18. So, yan po, no? Okay, isa pa. Baka po nakalimutan kong mag-example ng negative. Halimbawa po, negative. Meron po tayong 6x is equal to 3y. Pag minultiply po natin siya by, for example, multiply natin siya by negative 2, both sides. It will be negative 12x is equal to negative 6y. So, these two quantities are
These two equations are the same. Okay? So, yung dalawang equation na yun, pareho daw po using action of multiplication. Alright. Alright, punta naman po tayo sa division axiom sa algebra, no? The division axiom in algebra, also known as the division property of equality, states that if two quantities are equal and you divide both by a non-zero quantity, the resulting quantities are still equal. More formally, if A is equal to B and C is not equal to 0, then A over C is equal to B over C. Tatandaan po daw natin any number divided by 0 is undefined. So, pwede po daw natin gagawin ito for as long as we are not dividing both sides of the equation by 0. So, iba po ito, no? Iba po itong medyo pagmalalim po ang pundasyon natin sa mathematics. We cannot say if we divide both sides of the equation by the same quantity, then the resulting equation will be the same. No, hindi po, no? Because 0 is a quantity also. So, dividing any number by 0 is undefined, no? So, hindi natin pwedeng masabing equal sila. Kasi magiging parehong undefined po. We cannot define both sides of the equation. But nevertheless, it's just the same. Parehas lang din naman po halos. Meron lamang po tayong exception that you cannot divide both sides of the equation by 0 and say that it is just that the equality is the same. Alright? So, meron po tayong halimbawa. For halimbawa lang po tayo. Halimbawa, meron po tayong x is equal to y. Ayun yung pamusong-pamusong halimbawa natin. Then, dividing both sides by 2, x over 2 is equal to y over 2. These two equations are definitely the same. Alright? They are the same. For example, x plus 2 is equal to y plus 3. For example, like that. This is the given equation. Now, if we're going to apply the axiom of division, we can say x plus 2 over 3, halimbawa, dinivide natin both sides by 3, is equal to y plus 3 over 3. For as long as parehas ang ginamit mo, no? These are the same. Number 3 example, x plus 2 is equal to y minus 3. Halimbawa, yan ang given, y minus 3 naman. Then, it will not be the same kung ganito gagawin mo. X plus 2 divided by negative 3 is equal to y minus 3 divided by 3. Why? Because these two quantities, this one and this one, are not the same, so they are not the same. So they are not the same. Okay? Halimbawa, dito naman, dito sa isang quantity ito sa baba, ginawa mong x plus 2, ang original equation is equal to y plus 3, i-divide mo siya both sides by negative, so x plus 2 divided by negative 3 is equal to y plus 2 divided by y plus 3, divided by negative 3, they are the same. They are still the same.
Okay. Pero halimbawa po, meron tayong x plus 2 is equal to y minus 3. Ito po yung original equation na given sa atin, halimbawa. And then, sabihin natin, i-multiply po natin siya, dinivide po natin siya, both sides by negative 3. Definitely, x plus 2 over negative 3 is equal to y minus 3 over negative 3, then they are the same. I hope with these four examples that I presented, nagigets nyo na, no? Basta't nag-divide ka on the other side by negative 3, kailangan i-divide mo yung other side by negative. Kung ang equation ay ganyan man kahaba, may x plus y plus 2z is equal to 4x plus 3y minus 2z. Kung ganyan man po kahaba ang given equation and you want to use the axiom of division, then ano gagawin mo? So simply, if you say x plus y plus 2z, divide mo sa 4, you must also divide this other side by this other equation by 4, then you are not changing the value of the original equation. Alright, dumating na po tayo sa punto na ituturo ko na po sa inyo yung shortcut. Ano? Ito pong shortcut na ito, para na, ito po kasing unang part na ito ay para sa mag-aaral ng hanggang calculus, hanggang advanced mathematics at matrix equations. Ano? So, yung susunod na part po ay para naman po sa mga magte-take ng civil service. Kung gusto po nilang madali lang, ano, hindi niyo naman po kailangan na itong axioms kung kayo naman hindi po pupunta sa engineering at gusto niyo lang makapasa sa civil service, di yung pong susunod na slides ang ating pong pag-uusapan, ano? Alright. Bueno, mga kababayan, mga ginigiliw kong tagapakinig, mga kaibigan, bagamat nasabi ko na itong slide na ito ay didedicate ko sa mga magte-take ng civil service exam, ay makabubuti rin po na yung mga tatawid ng theory of equations, yan, yung mga advanced mathematics, matrices, yan, yung mga mag-advanced math course, ano, at saka yung mga magma-masters, di anuhin nyo na rin po at reviewin nyo na rin po, ano. But basically, I dedicate this slide to those who wish to makapasa sa civil service examination. No? I hope makatulong po ito. Lagi po natin tatandaan na mayroon pong may pagkakaiba yung tinatawag na algebraic expression at algebraic equation. So kapag ka po sinabi nating algebraic expression, you are expressing, you are just expressing something. But kapag ka sinabi mong algebraic equation, then meron ka ng sinusolve, ano? Meron ka ng pwedeng masolve, ano? Bigyan po natin ng halimbawa yung sinasabi nating algebraic expression. So, x plus y is an algebraic expression. 2x plus 3y, halimbawa yung x ay mangga at yung y ay santol, dalawang mangga at tatlong santol. Maliwanag po tayo. Kung ang x dito ay pinya at ito ay papaya, isang pinya at isang papaya. Yun lang ang sinasabi. Alright. So, yan po yung tinatawag nating algebraic expression.
Okay. Ayan, review po tayo ng basic algebra. Okay. Next, punta po tayo sa tinatawag nating algebraic equation. Anong makikita mo sa algebraic expression is just an expression. Okay, variables, meron kang numerical coefficient, variables, but it doesn't equate to anything. Pero kapag sinabing algebraic equation, there is an equality sign or an expression equates to something. Maliwanag po tayo doon, ano? On my own terms na lamang po, no? Halimbawa po, meron po tayong sinabing x plus y is equal to 10. This is no longer algebraic expression, but this is already an algebraic equation. So, ito pong algebraic equation, ito po yung kadalasan yung makakasalamuha sa civil service examination. Meron pong ganyan. Bakit? You are asked to find for y or you are asked to find for the value of x. Ayan. Yan kasi no? Talagang yan si x. Lagi nating hinahanap, ano? Kaya yung iba, sabi ng mga estudyante ko, Sir, kapag ka po algebra na, anong-ano po ako, inspired po ako. Sabi ko, bakit? Dahil ba sa akin? Sa aking pagtuturo? Hindi po. Dahil po, lagi po nating hinahanap si X. Alright, yan tayo. Joke yun. Yan kasing si X, dapat hindi na hinahanap, kaya nga X na eh. Pero sa algebra, lagi po talaga nating hinahanap yan. Mahanap mo lang si X kapag ka equation. Joke po yun, ano? Alam mo, equation. Pero kapag ka expression, you cannot solve anything. It's just an expression na may dalawang papaya at tatlong mangga. 2x plus 3y. For example, x represents mangga, papaya, and y represent mangga. Halimbawa po, sinabi dito ang x ay papaya at ang y ay mangga. Ang ibig sabihin po ay equal to 10. Halimbawa, ito'y pera. Ibig sabihin daw po pala na ang isang papaya at saka isang mangga ay nagkakahalaga ng 10 piso. Maliwanag po ba yon? If x is papaya and y is mangga, then yung constant ay yung pera, di yun daw pong isang papaya at isang mangga ay equal sa 10 piso. Okay. Gamitan natin ang axiom of multiplication. Nangangahulugan ba yan na yung dalawang papaya, 2x, at dalawang mangga, mangangahulugan ba yan na kailangan dalawang 10 piso? Abay dapat. Kasi axiom of addition. Okay? So, tingnan natin kung tumatama po, ano? Action of multiplication, sorry. Tingnan natin kung tumatama po. Therefore, dalawang mangga at dalawang papaya, 2x plus 2y is equal to 20 pesos. Pwede. Tama, ano? Kaya? Kaya. Alright. Ngayon, pero halimbawa, ang ginawa mo dito sa kabila ay ipapaliwanag na po natin yung axiom kanina, no? Kaya hindi pwedeng hindi iba yung gagawin mo sa kabilang side. Halimbawa, meron kang x. Ito pa rin po yung original equation natin, ano, mga kababayan, ano? Ito yung working equation natin. Halimbawa, sinabi mong dalawang
mangga, at 3 papaya. O yan ba yung magiging equal sa 20 piso? Hindi na po parehas. It is not the same. Why? You are not multiplying both sides of the equation by the same quantity. Malinaw na po yun, ano? Okay, ito na po yung technique. Nilinaw ko lamang po, no? Bakit mo dinaanan, Sir R squared, yung equation at yung expression? Parang mo nga maintindihan, pag nag-take ka ng civil service exam, solve for X, halimbawa, hanapin si X, yan na naman si X no? Solve for X. Tinetesting ka lang pala ng civil service examiner. Halimbawa, for the expression. Halimbawa, ganyan, ano? Napuputol-putol itong aking ballpen. Tak-tak natin ng konti. Solve for X for the expression X plus 3Y. Di letter A, magkakaroon ng sagot. Letter B, magkakaroon ng choices. Letter C, may choices. Letter D, none of the above. Ayan. Di kaagad-agad ay hindi ka na magsosolve. Bakit? Ang linaw-linaw. Sinulat niya na nga expression. X plus 3Y. Tapos nagsosolve ka pa na nagsosolve, inubos mo pa yung oras mo dun sa expression nga nung masosolve mo diyan. Maliwanag. Di agad-agad, none of the above. Paano kung ipinrogram yung computer na itong number 5 na ito, kapag mali ang sagot, ay minus 10 agad yan sa mathematics. Di lagutok ka. Pwede i-program na ganun yun. Kasi wala siyang comprehension. Hindi niya nako-comprehend kung ano yung pinapahanap. Nakalagay, solve for X for the expression X plus 3Y. Yan na nga, expression na nga. Tapos, solve ka pa ng solve. Di ayos po. Ano? Pero kung halimbawa, meron sinabing number 6, sumunod naman yung number 6. Solve for X. Sorry for the penmanship, Solve for X. For the equation X plus 3Y is equal to 0, o yan, magsosolve ka na magsosolve dyan dahil equation na po yan. May masosolve ka. You can either solve for X or you can solve for Y. Malinaw po. Bakit naman kailangan mo pambalikan yung pinakasimpleng yan, Sir R squared? Kung lahat po nung naisipan itanong nung civil service, puro ganyan lang. Wala ka talaga isosolve. Yung ano lang, tinetesting lang yung iyong knowledge. Di lalagutok po tayo, ano? So dito may masosolve ka. You can solve for X, you can solve for Y. If you're solving for X, ano pwede mong gawin? Axiom of addition, or eto na. Ito na po ang gagawin po dyan yung mga magagaling na mathematician, yun talagang matindi ang pundasyon, sasabihin po niyan, X plus 3Y, and then axiom of subtraction, minus 3Y is equal to 0 minus 3Y. Sabay, gaganyan-ganyan pa yan. X is equal to negative 3Y. Alright. Yan, hahanapin niya ngayon yun doon. Ayun yung mga magagaling, yung mga papuntang magdo-doctorate ng mathematics or yung talagang nasa first year ng engineering at gustong tumahak doon sa mga theory of equations.
Pero punta man tayo po ay mag-civil service laang. Kailangan lang po natin pumasa. Tayo po ay psychology graduate naman, hindi naman po engineering. Maaari pong makatulong siguro po itong aking pagsasasabihin sa susunod sa inyo, no? Burahin lamang po natin itong aking slide na ito. All right. All right. While I am erasing, ayan, shoutouts po sa mga kababayan natin na magte-take sa August, ano? August daw. Medyo good luck po sa ating lahat. This is sharing is caring po, no? Ayan. Ano po yung i-share yung sasabihin nyo sa amin, i-share? So, ano lang po tayo? Rules in transposition, ano? Transposing, transpose, and cross multiply. O, yun. Ito po ay tinuturo ko sa mga first year na estudyante ko na pagkapapasok ng engineering. Miski hindi na po sila naggagaganon lang method, pipikit lang ng ganun konti yan. Alam na nila yung... So, paano po ibig sabihin ng transpose? Tatandaan mo lang, kunwari itong equal sign na to. Ayan. Imaginein mo yan ay isang tulay. Okay? So, kung tulay yan, tulay. Ano bang klaseng tulay yan? Sir R squared. Ayan. Tulay. Kunwari, tulay. Ang hirap mag-drawing dito sa ganitong ano. Ayan, tulay. Tandaan mo, itong equality sign is imaginary na tulay. Kapag ka nandito ka sa kabilang side, nasa left side ka ng tulay. Kapag nandito ka sa ano, nasa right side ka ng tulay, ano. Halimbawa, 3x plus 4 is equal to 2y. Yan. Pag sinabing transpose, di lumilipat or tumatawid, transpose po yon. Tatandaan mo, ang tawag po dito ay terms. Dito sa algebra, terms po yan. Ang lahat ng terms, maaari mong palipat-lipatin. Wala namang magagawa sa iyo yan kung gusto mong ilipat yung term na yun sa kabila. Kaya lang, meron pong rule ng paglilipat or ng transposition. Tandaan mo lang kapag nagtatranspose ka, when transposing to the other side of the equation, the sign will change, ano? The sign will change. Kung dito siya ay positive, pagdating doon sa kabila, negative yan. Pero kung dito siya ay negative, dapat pagdating doon sa kabila, positive yon. Maliwanag po. Okay. So, ano ang gagawin dyan na naman ng mga magagaling natin na mga estudyante na magmula grade 1 talaga nag-algebra. Sasabihin niya, gagamitan ko po yan, sir, ng axiom of subtraction. O paanong axiom of subtraction? 3x plus 4. Bawasan ko po ito ng 4 para mawala yung 4. Tapos 2y, bawasan ko din po ito ng 4. In doing that, I'm not changing the value of the original equation. Itong plus 4 minus 4, magiging 0, magiging 3x is equal to 2y minus 4. Wow, ang talino. Ang galing talaga. Okay. Pinapahanap si x. Yan na naman si x, ano? Hinahanap mo na naman. Huwag mo na kasing hanapin si x. Hindi ka makaget over Okay, di bale, eto na. Sir, gagawan ko po yan ng axiom of division. O bakit naman? Para ito pong 3 ay mawala at magkaroon. Sige, di gagawin mo.
3x over 3 is equal to 2y minus 4 over 3. Eh di kakancelin mo yun. Magkakaroon, dumaplis pa mga kaibigan, mali pa yung, ulitin natin yung sound effects. Yan, eh di ang mangyayari, x is equal to 2y minus 4 over 3. O, iyan daw po si x. Yan pala si x. Eh, gaanong katagal po iyan, yung mga pamamaraan yan. Although, ito po yung tinatawag na proper. Proper. Kumbaga sa naggigitara, talagang ikaw ay nag-aral ka sa contemporary music na talagang pati mga kalabit mo talagang ultimong yung tindi ng kalabit mo yung lakas ng kalabit mo bawat nota definidong definido, no? Hindi po daw yan. Ito po ay applicable doon sa talagang tatawid ng theory of equations, yung mga ano nga, mga modulo, kung ano-ano pa pinag-uusapan doon, calculus, yung mga ganyan. Hindi naman po natin masyadong. Ito na po. Sir, kanina pa yung introduction mo. Ano ba yan? Ito na nga po. Transpose. Tandaan mo, lahat ng terms pwedeng i-transpose. Kailangan lang babagoy mo yung sign. Anong pinapahanap? Pag ang pinapahanap ay si X, i-isolate mo si X. Maliwanag? Pag ang pinapahanap ay si Y, i-isolate mo si Y. O, ganun lang yun. Kasimple. Anong isolate? Hayaan mo siya dun sa isang equation and then sa isang side of the equation, transpose everything to the other side of the equation. Maliwanag? Let us try. 3x plus 4 is equal to 2y. Anong hinahanap? Solve for x. Si x na naman. Alin ang may x? Ito ay numerical coefficient. Ito yung variable, yung kanyang variable. Ano? Alright. Or literal coefficient kung tawagin. Numerical and literal coefficient. Ang tawag dyan sa buong yan ay term. Okay. First degree for that matter. Now, ilipat po natin, transpose. Gusto mong i-isolate, kailangan mong ilipat itong term na ito, which is constant. So, 3x is equal to 2y, kopyahin mo lang yon. Transpose to the other side of the equation, the positive becomes negative 4. Alright. Nakapag-transpose ka na. Ano naman? Ito. And then cross-multiply. Ano naman yung cross-multiply na naman, sir? Ito na nga. So, x is equal to 2y minus 4 over 3. Bakit cross-multiply, sir? Paano naging cross-multiply? Tatandaan mo, ito ba ay pareho doon? Uy, parehas. Paano naging cross-multiply? Tandaan mo lang, mga kapatid. Kung ito ay nawala yung aking ballpen. Kung ito ay x o 3x is equal to 2y over 5. Ayan. Kung yan ang equation mo, paano ka nagko-cross multiply? Kung walang denominator itong isa, lagyan mo ng 1. Understood na 1 yon. Okay? So, pag nag-cross multiply ka, cross nga isa papunta ron, isa papunta ron. So, magiging 15x is equal to 2y. Malinaw?
Kung pag nag-cross multiply ka, di ganyan ang mangyayari. Tama? Ay pag pinapahanap ay si X, madali mo siyang mahahanap pag marunong kang mag-cross multiply. Bakit? Si X ang pinapahanap, di ito ang ibaba mo doon. X over 1 na lang yon, understood, is equal to 2y over 15. X is equal to 2 over 15y. So, maliwanag po ba? Di kita mo na agad si X. Ano nangyari sa 1 dito? Ikinross multiply mo nga doon, 1 lang yon. Alright. I hope nakatulong po itong ating isang slide na to, no? Bigyan po natin ng mga example sa kabilang slide. Examples na po tayo ng transpose and cross multiply. Halimbawa po, meron tayong x is equal to 5y. Di yung x natin is equal to 5y. Alright. Kung halimbawa po meron tayong, kasi yung x ang pinapahanap, na-isolate na po yan. So, ito na yung sagot. Maliwanag? Baka may tanong din pong ganyan. Solve for x. X is equal to 5y. Di 5y ang sagot. Kasi yun ang equal niya eh. Tama? Alright. Paano po kung halimbawa x over 2 plus 4 is equal to 2y. Ayan ang ba sinasabi natin. Iyan tayo eh. Di transpose po muna. Ang hinahanap po natin dito si x ha. Halimbawa si x. Mamaya hanapin din natin si y. Di transpose muna. I-transpose muna natin to si 4. X over 2 is equal to 2y. The positive becomes negative 4. And then cross multiply. Paano mo i-cross multiply? Ito ay may imaginary 1. O kung walang divisor yan, wag mo nang pakialaman yan. Understood na 1 na lang yan. Okay? Cross multiply, ito pupunta ron para i-multiply. So yung x, matitirhan siya ng yung 1 na i-multiply mo dito, no? Yung 1 na nandito, pupunta dun sa x. So, mangyayari, yung 1 din na natin sinusulat, x is equal to 2 times 2y minus 4. X is equal to what? Mangyayari, 4y minus 8. So, yan po ang mangyayari, no? Kapag ito raw po, ito at saka ito is the same. Yan. Ang value ni x is 4y minus. Paano naman, sir, kung si y ang hinahanap? Si y, mas madali. Bakit? Si y naman, si y. Number 3, hanapin si y. Di ba si y ay nandito na nagsosolo na dito sa kabilang side? Di kopyahin mo lang x plus 2 plus 4 is equal to 2y. Di divide both sides. Ito, divide by 1. Ito, divide by 2. So, divide both sides by 2. Tinatawag na yun. Axiom of division ka na lang dyan, no? Sa axiom of division, sasabihin mo dyan na x over 2 plus 4 is equal to 2y over 2.
in-over 2 mo yon, i-over 2 mo din to. So, yan ang mangyayari. Or, what you will do is to multiply this one, divide this one by 2. Divide mo lahat to sa 2, and then yun ang lalabasan. Ano? So, y will be equal to what? Y will be equal to, ayan, x over 2 plus 4 over 2. Pag inisa-isa mo yan, y is equal to x over 4, sorry. This one will be x over 4, x over 4 plus 2. So, yan po yung mangyayari sa buhay natin. Kapag si y naman yung ating hinahanap. So, mas madali po yung transposition, ano? Yung axiom of transposition and cross multiplication. Napakabilis po nito kapag dito, kapag si y ang hinanap dito sa number 1, kitang-kita mo na kagad y is equal to x over 5. Kasi, i-cross multiply mo lang siya pag ganon. So, y is equal to x over 5. Yan, yung mga scenario natin. Alright? So, the next slide would be exercises. And then, kayo na yung bahalang mag-solve. And then, siguro, para maganda, sa isang linggo, pag-upload ko ulit, nandun na lang yung sagot dun sa ating exercises. Alright, sharing is caring po. Hanggang sa muli po, no? Isang oras na po itong ating lecture. I'm giving 1 hour of my time on a Saturday for my YouTube channel. And, syempre, makakatulong na rin po at the same time. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong Sir R. Squared na nagsasabing ingat lagi, kain dami, at tulog aga. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na naghahari noon ngayon o pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Happy weekend po. Maraming salamat.